Good, good afternoon mga sir. So, game number 2 ng Keen Gaming versus Dapango. Boy, pengi isa. Oh. Yan na nga. So, tingnan natin. Ban na nga dito ng Dapango. Titingnan natin. Maganda yung picks dito ng Keen Gaming. Meron silang Rubik and Vengeful Spirit. Oo, Para nga din dito sa Enigma. Easy makakancel dito yung black hole neto ni Enigma. If ever na may ma-focus itong Dafango, kaya naman iswap plus maago neto na Rubik yung black hole. Yung, Dami niyo maago, black hole, roar, basic. yan yung ginamit ni Teams kahapon Oo. against. Ravage plus black hole Oo. against team. Nilaglag na nga po ng TNC yung team. So, titingnan natin yung ban ngayon ng Keen Gaming. Medyo yung Dapango going for team fight oriented na sila ngayon na Beastmaster and Enigma. So, tingin ko magpo-position 4 dito yung Enigma eh. Oo nga. Ayan. Wala na boss, siniram ko lang yun. Pero yun na nga, binandin nila dito yung Dapango. Itong Winter Wyvern na nagpahirap sa kanila plus etong ano rin, maganda rin ng mga banda. Etong Razor. Razor nga. So, yung mga binan dito ng Dapango, yung mga core muna, and then mga support. Tapos sa Keen Gaming naman, Oracle, which is yung pinakamagandang support ngayon na pagdating sa sustain. Pero Troll Warlord for Keen Gaming. Maganda ba yan sa Keen Gaming? Okay na naman, syempre. Wala rin naman Razor na pangontra dito para kay Troll Plus. Meron na agad silang damage dito. Ito para sa side ng Keen Gaming. So, third pick ng Dapango. Titingnan natin. Nilabas na dito yung dalawang alas ng Dapango. Kumbaga, alam na ng Keen Gaming niya yun na kung paano lalaban yung Dapango eh. Meron ng Black Hole, meron ng Roar. So, titingnan. Jakiro, pwede nga Jakiro. Pwede nga rin mag-offlane Vengeful. Pero tingin ko hindi na offlane Vengeful ngayon eh. Kasi mas maganda siya na support. Dahil mas maganda yung offlane mo na nagbibigay talaga ng tempo ng laro. Ngayong meta. Like mga Darkseer nga, mga ganyan, Centaurware Runner, mga ganyan na offlane. Pero King Gaming open pa yung Nature's Prophet dito for the offlane. Pero kung titingnan mo kasi meron din Beastmaster and also Enigma eh. Sa mga Treyans, kayang-kaya niya lang matanggal. Pero pinik na nga ng side ng Dafango. Etong Witch Doctor. Pero maganda naman, ang ganda na para dito sa side ng Keen Gaming itong Rubik. Dami niyang aagawin, no? Yan na nga, yung kalakasan ng Rubik. Pwede niya din, oo nga. Pero pag naman kasi, kaya-kaya naman nila din patayin agad yung Rubik dito. Tingnan natin. Fourth pick ng Keen Gaming. Pinag-iisipan talaga nila 2-1 pa to or 2-0 for the side of the Chinese squad natin. And potentially makakalaban nila dito yung TNC. Mamaya nga yan. Parang nung West G lang. TNC versus Keen Gaming ulit. Dito kasi sa side ng Dafango, etong Enigma, sure na mag-ano lang yan, yung neutral clip. So, pag nagdating sa laning, mag-iisa itong si Beastmaster. Parang malulugi siya doon against dito sa Keen Gaming na dual tri-lane nga din. Although yung ginagawa nga nila eh. Tingnan natin yan. Dapango, kung pipik pa sila ulit. Sana, if ever pumik ulit sila ng Alchemist dito, makakuha na nila yung Templa. Dahil kanina nga, napanish sila dito ng Keen Gaming. 2-0 daw, sabi dito. Ni Marlo Valdez. Ayan. Hi, Raylek. Yun sila nanonood para sa atin. Ayan, pa-shoutout daw. Kulang na lang dito sa side ng Keen Gaming ay ang off-laner at ang mid-laner. Magnus. Magnus. Napakagandang Ganda. pick. Sobrang ganda. Easing farm na naman na mabibigay dito kay Troll. Lalo na, if ever na kahit wala pa siyang masyadong item, kung kumuha sila na engagement, kaya niya naman sa mabay plus may stats na mabibigay itong empower para sa kanya. Tsaka may counter initiator dito yung Keen Gaming para dito sa side ng Dapango. Dalawa yan. Isang Magnus, isang Rubik. May swap pa na pwede mag-cancel ng Black Hole. Daming ng Keen Gaming dito eh. Dami nilang strategy eh, no?
So, kanina pinik nila yung raking, which is out of the meta na nga, pero still, nag-work out for them. But Dapango nga dito, kailangan nilang mag-adjust, pero still, Iceberg, Lina. Very unpredictable yung picks ngayon ng Dapango. Kumbaga, umiikot lang sa mga apat na heroes, yung mga ginagamit na lang heroes. Ay, hindi naman apat. Pero Iceberg, Lina, nakita na nga din natin yung kalakasan yan against Complexity. Yep. Yun na nga. Shoutout po kay Akashi na nanonood. Hello po sa inyo. Pero maganda naman dito yung Dapango. If mag-online na yung Roar plus yung Laguna, pwede silang makapatay dito na. Ano nga yung star player ng Kin Gaming, si Old Chicken, mga sir. Automatically, lahat naman sila malalakas sa Kin Gaming eh. Pero yung kasing lakas ni Old Chicken, kahit mapugo siya ng early game, kaya-kaya niya pa rin makapag-farm. Kaya-kaya niya buhatin itong buong King Gaming hanggang sa huli. Kasi yung matic na playstyle kasi ng King Gaming, mga sir, eh sobrang aggressive nila early game. Talagang kakainin ka nila. Yung kumbaga, i-choke ka na nila early game pa lang para hindi ka na makagbawi ng mid game to late game. Ganyan yung playstyle ng King Gaming. So, titingnan natin yung ibaban dito ng Dapango. Naban na nga po sa side ng King Gaming itong Naga Siren, which is good nga naman dito sa side ng Dapango. Dami na lang pang setup. Meron silang Black Hole, diba? And Roar. So, if ever man na mag-sleep itong Naga, eh maganda nga naman yan pag nakuha ng Dapango. Ayan. Anong oras, what time po, laban ng TNC? Mamaya po, mga sir. Mamaya, after ng dalawang series natin. Meron pa tayong next series, Mineski versus Navi. Isa din sa mga napagandang laban yan. Pag upper bracket naman yan. Mamaya. So, tingnan natin, ban ng Dapango. Iniisip pa nila kung sino mid laner. Templar Assassin daw. Yung binan dito ng Dapango. So, kailangan kumuha dito ng King Gaming na kayang boomers down dito para kay Morphling kasi not enough yung damage nila. If mag-1v1 itong si Troll plus itong si dapat yung makukuha nilang mid laner na mabibigla ito si Morphling. Pwede nga SF. Pwede nga. Ni Yi, no? Pwede naman SF ni Yi. No. Pwede yan. SF or ano pang mga pumpers? Kailangan nga nila ma-burst kasi hindi kaya sabayan ng Troll Warlord tong Morphling eh. Ano kaya? Kung ka. Grabe naman dito yung King Gaming. Talagang nag-revolve sila dito sa Empower ni Magnus no? Sulit na sulit din. Nag-rely sila dito. If ever naman ang ganda ng wombo combo nila. Paparazzi. Opo, Vici Gaming po si Paparazzi. Vici Gaming, Boss Rilek. And we're back again and again. So, ayan na nga. Yung mga nagtatanong po kung anong oras yung laban ng TNC, mamaya po yan 10 PM mga tropa. After ng dalawang series natin. Vici Gaming po si Paparazzi, mga sir. And potentially kasama po sila sa upcoming major. So, pahinga-pahinga muna yung mga malalakas na teams natin. And dito naman sa ESL Mumbai, wala naman po itong DPC points. Kumbaga, practice lang din and prize pool. So, let's go mga sir. For this game number 2, ayan. Wait lang tayo. Nagsasalita pa yung ating panel. Nagsasalita pa yung mga panel natin dyan sa Mumbai. Mga tropa natin sa Mumbai. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Good afternoon. Eto na nga. Game na tayo. Napaaga din ng nito, no? Napaaga ng game number 1, no? Unexpected din yun. Grabe. Who will carry on the legacy? Vote now. ESL-1. So far, mga nanalo pa lang ng mga... Zai. Si Zai. Mga Team Secret tsaka Virtus Pro. Pa lang yung nananalo ng Mercedes-Benz. Yan pa lang po yung mananalo. Si Zai, si Noan, si Midwan, si Solo, tsaka si Roger. Sila pa lang 5 yung nananalo ng Mercedes-Benz. Pero ito na nga, King Gaming versus Dapango. Let's do this. Hehehe. Racings yan eh. So, let's go. Ano ba yun?
I'll be creeping while you are sleeping. Grabe ka naman dito. Para kasama tayo dito sa gameplay nila. Malicious tralala. So, sa side nga po ng King Gaming, hindi Pakala. natin makakita mga tropa. Pero, Old Chicken, sa kanyang Troll Warlord, Dark naman on the Vengeful Spirit. Kaka naman dito para kay Rubik. And ito si Old 11 sa kanyang Magnus. At itong si Kungka si Yi sa kanyang Kungka. Pero wait lang. Malalim ka dyan, sir! Bigayan dito. Yari yata dito sa Old Chicken. Mabibigyan siya agad. Wow! Napakagandang kill para sa Dapango. Nagulat din siya doon. Unexpected niya rin ng napakadami din ng Dapango. Dito naman sa side ng Dapango, itong Beastmaster ni Ghostic, itong Witch Doctor ni Slayer, X-Vampire para sa kanyang Enigma, Iceberg para Iceberg sa Lina. para sa kanyang Lina, at Naive. Naive para sa kanyang Morbling. Ayan. So, grabe naman yun. Na first blood agad dito ng Dapango itong Troll Warlord. Medyo malalim ang kinahinan doon ng Troll Warlord. Pero tingnan natin ang mangyayari ngayon dahil dito nga sa baba, maganda. Pwede nilang dito, Grabe naman si Old 11 doon. Iniskewer yung Morbling para makakuha nga itong easy bound rune sa top lane. Grabe ka naman dyan, Lysander. Shoutout sa'yo. Pero mainly nga, dito si Yi versus Iceberg. Tingnan natin kung sino makakalaman. Pero 2-1-2 dito yung gagawin ng King Gaming. Old 11 and Kaka nga magkasama dito sa top lane. Against dito kay Slayer and Naive. So, chill lang muna tayo. So far, nagpa-farman pa lang naman sila dito. So, kung oops, pero wait lang. Rubik, Kaka, delikado ngayon. Slayer dito, habulin ngayon itong Rubik dito. Medyo delikado, but mid lane nga, di tatamaan ng Light Striry dito. Pero nagkakabulan pa rin, pero wala na yatang enough na disable dito si Slayer. Wala na siyang mana. Pagdating naman dito sa mid lane, tamang farm lang rin naman na mangyayari dito. Pag nagkaroon ng rotation dito, yung Rubik or Vengeful, doon, tiyak na may mamamatay. Either kapag nagkaroon sila ng engagement, kayang-kaya naman sumabay ng both teams kasi, ouch, ang sakit. Grabe naman yun, no? Ako, di ko magawa yun pag nagkukungka ako eh. Pero ito na nga, Iceberg, Kung may kasi yun no, yung cooldown ng niya. Tidebringer. Yung Hindi niya Tidebringer. hindi niya pinapassive yung may ikot-ikot. Pinipindot, no? So, tingin mo ba, King Gaming, matutu-0 ba nila to? Kayang-kaya naman kasi pagdating dito sa late game, kaya nilang i-verse itong Morphling dahil nga meron silang pambigla dito para kay Kungka. If mag-wave in X-Mart lang, Torrent, mamamatay din. And grabe, ang lalim dito ng King Gaming sa bottom lane, ha? Grabe, sobrang lalim. Mga aggressive talaga sila sa early game Oo. gumalaw. Yun na nga. Kasi alam kasi din nila dito sa bottom lane na solo lang to. Etong si Enigma, Oo. magpa-farm lang sa neutral creeps yan eh. Tama ka dun. So, top lane nga, Old 11. Opsi, wala pa rin naman magkaapatayan dito. Hindi naman enough yung damage, pero mainly nga, Iceberg dito, talaga sinusulit niya yung maibibitaw niyang skills. Dito against kay Kungka. Dahil nga naman melee hero itong si Kungka. Mahirapan nga. Grabe naman yung Tidebringer dito. Sobrang katay mga tropa, pero ops, kailangan mag-ingat dito ni Iceberg ha. Pero rotation coming from Kaka with the Rubik. Ang tanong, may wards eh, no? Pero expected niya yata, illusion lang to. Oo, ayun nga. Binebait niya nga itong illusion. Grabe. Pero kita mo yung isang illusion niya nasa top lane. Di na nakita na original Di pala na to. alam, original pala mga tropa. And now, yari pa nga yata dito. Itong si Iceberg, pero Kaka, naglalaban. Pero alam na ni Iceberg yan na totoo. But still, hindi pa rin mabibigyan. Dito ito si Lina. Na ano rin siya ng ilip pabalik dito kay Kungka kasi nabigay niya na nga yung torrent plus kayang-kaya siya patay na sa Dragon Slave nga nito ni Lina. Delikado yung muntikan pa. Buti na lang, walang mana dito itong si Lina. Sino hindi pa naka-move on? Kami dito mga sir, di pa kami naka-move on, promise. Grabing ginawa ni Tibbs kagabi. Pero mamaya, tingnan natin kung makakagawa pa rin dito na yung TNC ng mga ganong plays. Kasi mukhang King Gaming yung makakalaban nila mamaya. And potentially, that's a rematch nung WestG nga. TNC versus King Gaming. So, wait lang. Ayun na naman yung torrent. Hindi tatama. Kamuntikan pa. Pero Iceberg, tama. Right click lang. Grabe naman dito. Itong Kasi may Lina. dalawang na rin siya, null talisman na siya kaya napakasakit na rin ng normal niya. 0-1 pa rin tayo. Wala pa rin napapatay dito yung King Gaming. As Kaka grabe yung pagana dito. Siyempre, kailangan niya sulitin itong empower para ni
ni Magnus para kay Troll. Grabe yung pag-i-stack. Pero ito na nga, Old Chicken on the bottom lane. Yari yata ngayon dito. Itong Enigma, one more right click attack. Kinulang pa. Oo, kaya din kasi siya patayin dito ng mga alaga ni Enigma plus yung Vor. Oo, yung mga board tsaka mga alien. Pero Old 11 nga dito, may skewer ba available? Wala yata, pero still, makuna dito. Itong si Magnus, as kakangabulin. Pero kukuha lang siya ng creep wave dyan. Pero so far, hindi na one-sided yung game natin ngayon. Oo. Kumbaga, nagkakaalaman na, nagkakasabayan na yung both teams. Kasi lamang dito si Lina sa mid lane sa kanyang last hit na may 26 and 10 denies. So, chill muna tayo. 26 nga yung last hit dito ni Iceberg. Mm. Lalamang siya dyan. Nag-hits the kungka no? Yes, sir. Mahirapan, pero ako po. 5 out ron. Yun lang, naka-secure. 2 for 2 lang naman yung mangyayari dito sa bounty runs natin. So far, very passive pa rin yung game natin. Pero Dapango nga, Iceberg dito, maganda yung performance ni Iceberg throughout the game. Pero pinilit nga lang talaga yung Alchemist kaninang game number 1. Tingin ko hindi rin expected yun ng Dapango Kumbaga, nag-iisip lang sila ng strategy nun. Ayan. Pwede pa shoutout. Pwede boss. Pero palitan mo muna yung iyong pangalan sa settings. Tropa. Para ma-shoutout ka ni Shola dito. Oo nga, pero yun na nga, itong maganda naman, level 6 na nga rin ito si Lina, so pumwede na nga din sila kumuha ng engagement dito while itong kasama nga niya na magsishrine. Magro-rotate na nga yata dito, Old 11 na yung nanganganib ngayon. Ako, delikado ka dyan, boy. Surprise, mother Ayun father. na nga, yung Lystra Array. That's the Maledict. Pero may, yun lang. Hindi nakapag-skewer dito dahil the burst coming from the Laguna Blade. Nasulit agad dito ni Iceberg yung kanyang ultimate. Oo. Binibait. Ay na nga yung telekinesis, pero nakuha pa rin yan ni Iceberg. Yun lang. Napakalayo ng kanyang range. Oo. And Lina nga dito, sobrang sulit nung kanya rotation. And mid lane nga, si nabigyan naman ng space. Pero Old Chicken din, maganda pa rin yung pinapakita niya dito. Still, 30 and 4 yung kanyang last hit. Hindi naman nagkakalayo dito sa morphling ni Naive. Pero Old 11 maguguna naman yata. May skewer out dito sa Old 11. Pero napapahirapan siya dito sa top lane. While itong si Iceberg talagang tuloy-tuloy. Level 6 and level 5 lang itong si Yi. Favorite niya yan no? Iceberg, Lina. Yung mga favorite niyan, Windrunner. Hindi lagi nagkukunik itong torrent Oo nga. Maganda kasi yung mga parang hindi mo na kailangan ng sobrang farm, kaya mo nang sumabay kahit low level and ka lang. Ay wala kang item kahit basta mataas yung level lang. Oops, easy to ward pero bottom lane pa rin. Still, farming pa rin dito sa Old Chicken. Wala pa rin naman nangyayari dito sa kaganapan dito sa baba. Still farming pa rin sila. And next series natin, Navi versus Meneski. Upper bracket po yan mga tropa. So napaganda matchup niya no. So Oo. Magkakaalaman na nga dito itong dalawa pero ayun shoutout sa inyo kay Arlene Suarez. Hilata mo dahil hanggang bukas dahil Easter Sunday from UAE. Yan, shoutout po sa'yo. yun na nga, meron na nga 168 na nga yung napatay dito ng Keen Gaming sa kanyang Eliodons. Eliodons, no? Mga alien, no? Old Chicken nga dito, may rate ban na nga, Iceberg. Nakakuha pa ng double damage ngayon and may ispatan pa nga yata dito yung nagpa-farm na King Gaming pero hindi nag-go dito yung Dapango. Nakakita sila doon. Naispatan nga with that nice entry wards pero na-reward pa rin yan ni Iceberg as Yi nga dito nahihirapan. Nahihirapan siya lumain dito kay Iceberg kasi napakalumamang na nga itong si Iceberg na mayroong 50 last hit and 20 denies. Well, ito naman si 45 and 7. Kita mo yun, 20 yung deny sa'yo sa mid lane. Talagang bayad na bayad. Pero yun na nga, Lystra dito naka-double damage pa ngayon sa Iceberg. Pero telekinesis, but still, Yi Mamamatay. will fall with that maledict damage. Mabibigyan siya dito sa mid lane.
Dapango, binabawian na nga nila dito yung Kin Gaming as bottom lane nga. Napagad ng micro dito. Black Wala hole. pang black hole dito yung Vampire, pero Old Chicken mabubuhay pa naman. Meron siyang battle trance available. Pwede lumaban. Walang mana si Lalabanan niya Rubik. ba? Dito si Ghostic. Tingnan natin. Nako, delikado pa ngayon si Kaka dito. Mabibigyan din dito yung Rubik. Dapango. Bumabawi na po sila against Kin Gaming. Yun And this na is nga. it. Sila yung napapahirapan dito kasi so kailangan din makapag-farm itong si si Troll kasi hirap na hirap din itong si kung ka na makabawi sa kanyang mid lane. Dito matama yung kanyang mga Hindi matama nga. Kumbaga, walang tulog dito si Yi. Oo. Pero yun na nga, X-Mark. Barko, ito, sure ball, natatama yan. Dahil may X-Mark dyan, mabibigyan dito yung Witch Doctor. Pero ang problema, Iceberg, but the stun coming from Dark. Ang tanong, maliligtas ba dito yung Vengeful Spirit? Wala pa siyang swap. Torrent. Pero the Torrent, but still, ang ganda snipe doon with that Light Strike Array. Iceberg, killing spree na po siya dito, mga Ayun tropa. Oop, deny. Sayang, kamuntikan pa. And Dapango dito, yung kanilang composure. Kita mo naman yan. Chill lang tayo, sabi nila dito. Kaya natin matalo yung Kin Gaming nang ganito yung playstyle natin. Oh, swerte pa. May regen pa dito si Iceberg. Basic na basic. Rune stolen 2 is 4-3. Hmm. Total pickup. May mga ganun pa talaga. Ayun na nga. Napakangas. Saan ka daw nag-concert, Shola? Dito lang. Blackpink na, Blackpink. Blackpink and your area. From Dubai din ako. Ayan, Easter Sunny. Shoutout sa'yo, Ray, Leg, and ito si John 9. Napapa-shoutout sa paring Ayun na Shola. nga. Ang maganda din dito para sa side ng Dapango, ang bilis nilang tumulak ng kumuha ng mga tower kasi Opsi. Oh, yan na nga dito yung Dapango, delikado, pero yung boat hindi tatama as Kin Gaming medyo di nila nakukuha yung kanilang momentum, yung tempo nila dito sa ating Ang game ganda number 2. kasi. Ang ganda kasi ng pagka-disable dito ng Roar, hindi nakapag-follow up agad para kay Iceberg. Plus yung bounce baby boy neto ni Witch Doctor, tumama sa lahat ng hero ng Kin Gaming. Easy tower dito para sa side ng Dapango. Napakasulit nga mga tropa. Now, Dapango, ngayon sila na nga ay nagiging aggressive as Morphling nga dito. Grabe, yung naging lane niya dun sa top lane na libre. Dito yung Morphling and pwede na magsama-sama dito yung Dapango. Pero Iceberg, napakaganda nice try. And patay dito si Dark with that combo coming from Dalina. Grabe naman dito yung Dapango. Bumabawi na dito itong Russian team natin. Pero kailangan na nga nila dito mag-ingat kasi nabigay na nga nila at wala na silang mga mana dito. Oo nga, magbaba muna sila ngayon. Pero tingnan natin ngayon yung kung paano makakabawi yung Kin Gaming. Wala din kasi pandep itong Kin Gaming sa side ng pang-ubos man lang sa mga alaga neto ng Dapango Kung lalapit man netong si para sa kanyang Tidebringer itong si Kungka, mabibigyan agad siya dito ni Iceberg. Mako-combo siya doon. Napasulit nga naman itong pick na Lina no? Grabe, may Scepter na din itong si Lina and naispatan na ngayon itong si Old Chicken. May haste dito si Iceberg. Kaya na nga, but Dark, may swap available. Wala pa palang swap. Dito itong si Dark and siya pa nga ngayon yung mabibigyan. And now, lalaban na nga dito si Old Chicken pero sa likuran, makakakuha dito ng isang kill dito yung Kin Gaming pero mahabol pa Iceberg. Kailangan nila ma-burst down pero mabibigyan din si Dark doon. And now Telekinesis. Ooh! Reverse polarity sa hangin by Old 11. Grabe naman yun. Hindi niya na-cancel. Natipan pa nga doon si grabe. And now Dapango on the Roche Pit na nga sila mga tropa. Best hero ni Iceberg. Opo, and mga Wind Ranger. 75%. Wind Ranger. Tapos Lina, yung mga yan. Yung mga favorite niya, yung agad-agad nakakapatay. Mabilis kasi din mag-online. Unlike dito kay Alchemist, ang first game, kailangan niya pa ng maraming farm para makagalaw. Pinilit yung kanina. Pero ngayon, pinakitaan na sila ng Dapango. May dito, meron prediction yung panel kanina. Pag daw nanalo yung Dapango ngayon, potentially, pwede silang manalo ng game number 3. Yun na nga. Pero Ghostic, maispatan. Uy!
Kakampi pala ng King Gaming yung neutral dito. Mabibigyan pa nga si Caustic doon. Pero ang kasamaang palad, si Old 11 naman, napitas din. 1-for-1 for the both of laners ngayon. Pero Iceberg nice pata. Napaganda light strike! Pero nandyan yung swap. And now, lalaban Black na hole, nga. meron pa. Oo, mabibigyan si Iceberg ng bolt pero walang follow-up. Yun lang, and Black Hole, iniingatan dito ng King Gaming, hindi sila ma-Black Hole, no? Oo, syempre, wala pa rin naman tong Dagger, itong si Magnus. Plus, hirap na hirap pa din silang makalaban dito against dito na Pango. Yung laruan kasi ng King Gaming, early, pero sila yung na-early game. Oo nga, and now, smoke by King Gaming. Tingnan natin kung saan sila pupunta ngayon. Iceberg, tumatakbo na dito. Nakakatakot yung pick ng King Gaming. Meron silang Sword for sword. ngayon, and mukhang maglalaban na dito itong two teams natin, King Gaming versus Dapango. Saan ba sila tutungo? Hindi rin makapag-Roshan dito yung Dapango eh. Medyo wala din silang damage dito sa Roshan, pero nahuli. Stun. Ito, si Delicado ngayon plus the stun dito. Mabibigyan niya tayong Kongka, pero makakatakbo siya dito. Pero may malidik mga tropa, but the swap is there. May malidik. Mabibigyan, mamamatay. Oh. Oh, pampakunat. Oh, kaya ba yan? Boom. Mabibigyan pa rin siya doon. And now, dito nga sa top lane, Slayer. Wala pa rin item ito si Old Chicken. Ito na nga may 10k na kalamangan na nga itong Dapango at nangunguna yung dalawang core dito ng Dapango. Yun na nga. Tingnan natin yung mangyayari ngayon. Dito, King Gaming, Ops, 10k. Yung kalamangan ngayon na Dapango, nahuli ngayon dito si Troll Warlord pero the swap coming from Dark. Ang katin ng damage ni Naive dito, kinopya pa. And now the Black Hole! Committed. Oh my God! Sulit na Old sulit. Chicken will fall. Pero naagaw ni Rubik yung Black Hole dito. And now the pause. Wait lang Seconds tayo. daw. Oh, nagkagulo. Oh, inom muna ng tubig. Ano kayo? Wow, nagkapalakpakan pa mga Grabe sir. naman, oh. Kulang lang sila dito ng palakpakan. Oo, kulang lang ng Sabi ni Iceberg dito, wala bang palakpakan dyan? Ayun na nga, Streamer ka na rin, Kyle? Pango. Ha? Pango. Pango. Ayan, mga streamers natin, mga sir. I-like nyo na po yung mga page nila. Alec Only, Riz Natividad, sila Ishi PZ, sila Kiki Sarap, and si Sir Mike, and also Light TZ. Ayan po, mga tropa. I-like nyo na po yung mga page nila. While King Gaming nga dito, 3-11. Dapango naman ngayon, yung bumabawi, mga tropa. Grabe naman dito si Iceberg. Walang Ikay Only. In the future, boss. Iyon na nga. Ay, streamer. Out, streamer. Gusto ko sa mo eh. Streamer ka pala eh, boy. Pero Iceberg, si maiispatan dito sa Old 11. May Yule Scepter available ngayon. And ayan na nga yung last diary. Right click, pero wala siyang mana pang Laguna Blade. But the blink in by Iceberg. May last diary na naman. Di nga lang umabot. Kulang kasi yung kanyang mana para makombo niya itong si Magnus. Rider na muna dyan daw. Yako. Yako. So ito na nga, King Gaming, 3-11 tayo. 11k na din yung lamang ngayon ng Dapango dito. Oo, kailangan na nila i-commit itong kumuha sila ng engagement para masulit nila itong Aegis na 1 minute na lang mag-e-expire na. Yun na nga, and Dark na, ispatan na naman dito. Napabilis si Iceberg. Pero may backup dito ngayon. Itong King Gaming, pero here comes Naive. Mabibigyan na yata si Dark dito. Bibigay na yung kill dito kay Morphling as Dapango. Grabe na yung ginagawa nila dito. Massacre by Iceberg. Lina ang pinapakita ni Iceberg ngayon. Oo, talagang dinodominate na nga nila itong King Gaming. Pero but still, meron pa nga din Aegis hindi pa nagagamit. Going for mecha na rin itong si Vampire. Nakakuha na pala yung Aegis doon. Pero may Black Hole dito yung Rubik napapanis mga tropa. As King Gaming, di na nga sila makaalis sa base nila kasi papatayin lang sila, papatayin ni Iceberg no? Kailangan nila magsama-sama dito. Sino man nanalo yes po, yan. Tama ka dyan. Anong oras? Mamayang gabi, bossing. TNC versus yung mananalo dito. Ayan. Di sila maka-high ground. May Black Hole yung Rubik. Kaso nga lang, walang pang-in din dito yung King Gaming So, naghihintay-hintay na lang sila dito sa side ng Dapango na umabante dito
So, tingnan natin. Kinukuha na nga lang yung neutrals dito ng King Gaming, ha? Siyempre, inaantay lang din nila itong black hole ni Enigma bago sila magkumuha ng engagement. While nag-expire na nga po yung Aegis dito. Yan na nga, expire na nga yung Dapango. Ano mo na gagawin nila dito? Hindi nga nila nasulit yung Aegis. Morphling, wala pa siyang item. 18 minutes pa lang, hindi na makalabas ng base dito yung King Gaming. Grabe naman to. Hindi na nasusulit yung mga neutral clips na dapat para dito kay Old Chicken na pinaparm. Nag-pop ng sword, kukuha sila ng... Lalaban yung King Gaming. Hop! Napop na nga dyan. Alam na ng King Gaming na nandito sa side. Ito Yan, Dapango. Ayan na nga yung paralyzing cast. Pero Iceberg dito sa likuran. Nakakait lang dito yung King Gaming. Pumasok na nga dito si Naive. Pinapatay dito si Dark. Mabibigyan nga yung Vengeful Spirit. As Dapango is doing it real time dito sa ating game number 2. Mukhang magkakaroon pa tayo ng game number 3. Yung pinaranas ng King Gaming kanina sa Dapango, pinaparanas ngayon ng Dapango dito sa King Gaming. Hirap din kasi sila mag-def dito eh. Plus may easy vision from Bor. Tsaka ang gandang mga disable ng sa hero dito na sa side ng Dapango. Meron ng black hole, pwede pang kumombo. Plus itong si Iceberg nang gagaling pa sa likod. Patayin man lang niya yung dalawang support. Nagbi-blink in lang nga sa likod, no? Grabe naman yung galawan Maganda dito rin kasi ng ma-burst Dapango. niya itong si Rubik or kaya itong si Vengeful para iwas save dito para sa hero ng King Gaming. Yun na nga, yan. Tamang bounty muna yata for Dapango ngayon. Naglalaylo sila. Alam nila na nasa kanila na yung bola. So, gagawin nila dyan is maghihintay-hintay lang sila na yung King Gaming yung lumapit sa kanila. Pero King Gaming nakalabas na sila dito sa lungga nila. Mukhang magkakaalaman na. Ayan na nga, nasan yung Black Hole? Iceberg, napaka talas ng mata dito. Ganda reverse polarity. Nasaan yung backup? Dark will fall. Dito walang follow-up damage dito. And now, ayan na nga yung bone. Mabibigyan na nga si Iceberg dito. Pero Ochigan is still alive with the battle trance. Lalaban siya dito pero hindi enough yung damage. That's your damage coming from Kaka. Mapapatay na dito yung Rubik. Pero Grabe. yun nga lang. 3-4-1 yung nangyari. And umahabol pa ngayon si Iceberg. Ayan na naman. Yung Yules, Light Strike combo, patay na naman yata si Tinulak papapalayo dito ni Naive. Mabibigyan na nga dito yung Kunkka. Unstoppable for Grabe, Iceberg. napakaganda sanang yung rev na binigay dito ni Magnus pero walang follow-up dito. Imbis na yung combo nila na rev then barko, hindi nila nagawa. Yun na nga, dahil si Iceberg kumukulit din sa likuran eh, no? Sa kanya binitaw yung barko eh, no? Hindi na makapalag dito yung King Gaming ngayon. Dahil alam din nila na Troll Warlord kailangan din ng items. Kumbaga parang game number 1 lang eh. King Gaming ngayon yung kailangan ng items. While Dapango naman, si Iceberg, ang bilis mag-online. Ayun na nga, meron na nga 15k na kalamangan itong Dapango. But still, yung dalawang core nangunguna pa rin dito sa side ng Dapango. Yun na nga, 15k na nga po. And Roshan, malapit na nga po mag-respawn. Ang bilis lang. Ayan na nga, magre-respawn na nga yata. Nako, ito na nga hinihintay natin. 4 and 17 tayo. 15k yung lamang ngayon ng Dapango. Pwede pa nila ma-take down yung Aegis. Skadi. Kasama pang cheese. Plus si Skadi, nakuha na nga din dito ni Morphling. Plus, hindi pa rin sila nakakakuha ng towers dito. Yung King Gaming Pwede pa ba? Yung kanina kasing napagsod nila, dapat hindi sila nag-front sa mid sila dumaan. Dapat dito dyan sila dumaan kanina kasi nasa lubungan nila nag-pop. Sila pa yung nasetan doon. Yun na nga, sila pa yung naispatan. Kumukuha kasi sila ng bounty run eh, Shole. Kaya, yun na nga. So, Dapango nga dito. Roshan na nga yung gusto ngayon. Ito na nga, ang hinihintay ng Dapango dito. Bet King Gaming, kailangan nilang makabawi sa farm dito ng Troll Warlord. Pag nakapag-BKB na dito yung Troll Warlord, pwede na siya makalaban. Pero ang tanong, mapapag-BKB pa ba nila ito? Pero wala din kasi silang pang-burst dito para kay Morphling. Kulang na kulang, lalo na wala pa ring item itong si Kunkka. Tama, ay BKB na nga. At wala pa ring vessel itong dalawang support ng King Gaming. So, paano nila papatayin itong si Morphling? Morphling, oo nga. Tama dun. Sobrang napahirapan yung King Gaming eh, no? Dahil wala na nga silang mga items dito. Naku, tingnan mo naman yung Vengeful. Boots, Magic Stick, tsaka wards lang ang puhunan. Wala pa silang nakakabuo ng vessel. And ito na nga yung Dapango on the top lane. Fortification has been popped. Old 11,
tumatambay lang dito sa Gedli, pero BKB. yun na si Naive. BKB na rin yan. Yun na nga, may BKB na nga din itong si Old Naspatan ng Chicken, boy! pero nga, naispatan nga nung Hawk. Naku, alam na alam dito ng Dapago yung pwestuhan dito ng Ni Magnus. Magnus. And now, Barak, sinesecure na dito ni Naive. Meron siyang Aegis of the Immortal dyan. And binabasag na nga dito yung Barracks. Ang tanong, Wala paano silang lalaban yung King magawa. Gaming? Wala Wala. nga sila malaban. Oh, Ayun na nga Red yung Red Paul. Mabibigyan ba si Iceberg dito? At last, they will kill the Lina. Inverse dito sa side ng Dapago. And magbaback muna yung Dapago dito. Oo, nabigyan dito yung isang taga-burst nila. Plus, nagulat din siya dito sa pag-skewer ni Old 11 sa kanya. Yun na nga. And King Gaming. Mm. Mahanap ba si Naive dito? Nakapag-waveform lang naman. Pero Old Chicken still farming dito. Binibigyan pa nila ng space. Pero ayun na nga yung BKB. Binap na agad. And now, yun lang na sayang yung buyback ngayon ni Lina. Nabasag yung pinagtitipian niya doon. Binabanatan na ngayon yung Morphling. Makakaligtas pa siya. Nakapag-attribute shift pa. Wala siyang mapatayo. Hindi kaya patayin. Nakapag-attribute shift pa nga. Hindi nga kaya patayin na Old Chicken. Kinakait lang nila dito. Here comes Iceberg to the rescue. Mabibigyan na nga yata nila si Old Chicken dito. And this is it. Dapango. Meron pang Aegis. Itong si Morphling. Grabe naman. Wala silang pamburst para kay Morphling. Paano nila papatayin? Nabigay na nga nila dito lahat ng skill nila. Etong Rev Plus, etong barko, ginagawa mo. Grabe, Ito. galit na nga si Iceberg dito. Pero BKB ba ang problema nila, may black hole pa. Hindi pa na ibibitaw dito ng Dapango. Yun lang, pag nagdikit-dikit dito yung King Gaming, potentially mabubura na sila dito sa mapa. And game number 2 nga yata will go for the side of Dapango as they will transition dito sa mid lane. Mid Barracks na nga agad for Naive dito. Barracks, sinesecure na nga. Ayan na nga si E, nagbato na ng barko dito, pero nasaan yung damage? Ayan na nga yung BKB pump ni Hot Chicken plus sa skewer dito. Gustong patayin. Ito 2 heroes ng Dapango, pero ako na, the black hole is there. Na-lockdown dito Nakuha ngayon yung si black Hot hole. Chicken, pero the swap. Napakaganda na nakuha nga yung black hole, pero mabibigyan na nga dito yung Troll Warlord. Wala siyang buyback ngayon as the Barracks securing na po dito ng Dapango. Walang magawa yung King Gaming kundi panoorin yung Barracks sila na binabasag ng ating CIS squad. Pero may black hole itong si Ruby. Kailangan din mag-ingat itong side ng Dapango. Pero lamang na lamang may Aegis pa. Stolen black hole by Kaka. Lumalaban, Wala pero damage. walang follow up. And Dark will fall. Napakagrabe ng performance ng Dapango. Walang follow up yung nangyari na yun. And this is it. Dapango securing the mega on the top lane, bottom lane na nasa baba na nga sila ngayon. Ginagawa niya yung lahat para makadepensahan itong Barracks niya, pero patuloy at patuloy pa rin lang dito yung Dapango sa pagbasag ng Barracks. Wala pa rin ako nakikitang combo nila dito na nagagawa eh. Like, Rev Paul plus Barko, hindi ko man lang masipat sa kanila. Yun na nga. Wala na ngang combo. Nabuhay na nga dito yung Troll Warlord. Binapatay dito si Ghostic. Alas, makakakuha dito ng kill itong King Gaming. Pero Slayer na iniwan na nga nila dito. Pero Ito si Slayer. nakangiti pa rin sila doon kasi na mega na nga nila itong King Gaming. Meron na nga 20k na kalamangan. At still, yun na nga. Mega creeps na, no? Vampire, Aro. Now po, delegado, the RP is there. Inisa dito yung Enigma na kanina pa malikot. Mabibigyan siya ngayon. King Gaming, pumupuso pa mga tropa. 9 and 12, lang. 21 tayo. Puso Ayun lang na nga. nga. Sayang dito yung black hole ng GG Rubik. na. Oh, nag-GG na GG po! GG! Grabe. Game number 3! Grabe naman yung Dapango dito. Binigla sila nung Iceberg Lina no? Kamukha ni Kaka, yun o. Sino si Kaka Freddy? Kaka Freddy. Uy, no, kamukha ni Kaka. Grabe naman dito. Si Vampire no? Tonto. O kamukha ni Kaka. Tuwa dito yung Dapango as King Gaming. Upset sila Sila yung nabigyan dito ng pass game na imbis sila yung gumagawa ng ganyang moves kasi yun naman talaga yung gameplay nila. Ang problema nga lang dito sa side ng ng King Gaming, nalugi nga agad itong mid laner nila. Tsaka pagpapasok man lang sila ng ng Opsi?
Ay, papasok man lang sila ng hindi nila mapatay eh. Mabigay na nga lahat nila, rep, plus barko, wala na, di na nga, bakbak Kulang yung damage control, no? Di nila masustain. Yun na nga. Mavers. Kung sa kanila yung Lina, pwede pa. Pero sa kalaban eh. Kay Iceberg pa binigay, 75% win rate. Yun Sa na. kanya, Lina. So, yun na nga, magbabalik tayo game number 3 pa nga tayo, mga tropa. Oo naman, grabe yung laban natin. Sobrang ironic kasi yung game number 1, King Gaming, talagang chinapsoy nila yung Pango. Tapos game number 2, Pango naman yung bumawi. Siguro game number 3, sobrang dikit na laban. Nagkakaalaman na. So, napakaganda ng laban, mga tropa. Game number 3, dito sa Nemo TV. Lupon WXC, huwag kayong alas. ESL Mumbai 2019 will be right back.